ngayon ng Korte Suprema. Attorney? Maraming salamat, Attorney Penny, Newsec Astra. With your kind permission, ganito po yan, ano? Unang-una, nais kong ihayag ang aking kalungkutan dahil mukhang yung oral arguments po, kahapon yun, ano? Yeah, April 7, sa Korte Suprema ay parang hindi pinapansin ng mainstream media sa kung anong kadahilanan ay hindi po natin alam. Kaya taos-puso po talaga ang aming pasasalamat sa mga vloggers na kayo na lamang po ang inaasahan ng taong bayan at ating mamamayan na maghatid sa kanila ng tunay na pangyayari. Just a brief history po. Last year, kasama ko po si dating Speaker Bebot Alvarez, ang ating PDP senatorial candidate na si Jimmy Bondoc, ang Citizens Crime Watch si Jigs Magpantay. Kami po ay naghain ng isang criminal complaint sa Ombudsman. Tungkol po rito sa mismong mga yung mga issues na dinala naman ni Atty. Vic Rodriguez at ilang mga grupo sa Korte Suprema tungkol nga po doon sa insertions ng 22, 23, and 24 General Appropriations Act. Lamang ang nangyari po ay since hindi pa po agad nadinig, hindi natapos yung pagdinig dito sa petisyon na inihain ng ilang grupo rin na kina-question sa Korte Suprema ang konstitusyonalidad nitong mga insertion, ang sabi ng Ombudsman ay, sandali po lamang, hintayin natin kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa constitutionality sapagkat pag sinabi ng Korte Suprema na yan ay hindi labag sa konstitusyon, walang kasong kriminal. Kung sinabi naman na yan ay labag sa konstitusyon, susulong yung kasong kriminal. Kasi iba po yung usapin sa Korte Suprema, I have to clarify, ito po ay strictly legal yung issue, purely legal. Constitutionality. Labag ba o hindi sa saligang batas yung ginawang insertion sa tatlong General Appropriations Act? Ito naman po, ang criminal case ay dapat bang may kriminal na pananagutan ang mga tao na gumawa ng insertion sa pangunguna nga ni dating Speaker Martin Romualdez. So yun po ang dalawa. Yun pong nilitis, actually naglitis na po yan antimano. Ito, naglitis na ulit at inumpisahan na. Ang usapin po, reduced to its simplest terms sapagkat hindi naman po natin pwedeng puntahan ng detalye sapagkat may doktrina po tayong sinusunod na sub judice. Kapag ang isang bagay ay nasa harap na ng korte, hindi na po natin pwedeng i-discuss yung merits ng case, ano? Yung mga facts lamang. Ang basihan po ay ito, sapagkat ang ating saligang batas ay nagsasabing wala pong pwedeng salapi na nanggagaling sa kabanang bayan na pwedeng gastusin except in accordance with an appropriation. Na ang appropriation pong yan ay nanggagaling sa General Appropriations Act. Kaya nga po, General Appropriations Act po yan, ano? Ngayon po, ang naging issue dito, may mga yung tinatawag nilang unallocated appropriation. Kapag sinabi po nating appropriation, according sa jurisprudence, yan po ay mayroong halaga, number one, at may pagtutunguhan. Halimbawa, Unprogrammed allocation. Yun ang program, di ba? Yun ang according to law. Halimbawa, ang gobyerno ay nagsabing, meron meeting ngayon dito, April 8. Bibili tayo ng 100 bote ng tubig sa halagang 10 pesos each. Therefore, magkano yun? 10,000 ba? 1,000. Mahina ako sa math, kaya nag-abogado ako eh. 1,000. O, 1,000 piso yun. Okay po yun. Nasa batas yun. Ngunit, pag nilagay mo dyan, flood control, lump sum. Halimbawa, 10 bilyon for flood control. Walang pagtutunguhan. Hindi nakalagay dun sa GAA. Saan pupunta ito? Basta 10 billion. Ang nangyayari po, ang nag-appropriate, hindi na yung legislatura. Ang nangyayari, ang nag-i-implement na po ay executive. Ngayon, sinasabi nila, executive nga yun eh. Kailangan siya ang mag-execute. Hindi po. Ang ine-execute lamang po ng ehekutibo ay kung anong nakalagay doon. Kaya nga po, meron yung tinatawag nilang president's budget, isasumit yan sa legislature. Ang legislature is supposed to be the guardian of the public purse. Kung maaari nga po, pag sinabi ng Pangulo, ito ang aking budget, 1 trillion. Dapat nga ang ginagawa ng legislature,
Boss, baka pwede namang 900 billion na lang. Nakatipid tayo ng 100 billion. Kasi dapat pinangangalagaan ng lehislatura ang pondo ng gobyerno. Hindi naglulustay. Ito, baliktad. Number one, sinabi ng ating Pangulo, ito ang aking budget. Di ba? Ito yung budget para dito, para roon, 1 trillion. Ang ginawa ng legislature, tanggalin natin dito, ilagay natin dito, tanggalin natin dito, at lagay natin dito, at gawin natin, halimbawa, 1.2 trillion. Dinagdagan. Tinanggalan ng pondo yung priority ng Pangulo, nilagay sa mga bagay kung saan kinurakot naman nila, at very clear yan. Very clear yan. Hindi ko na kailangan patunayan niya kasi ang Pangulo mismo nagsasabi, di ba? Hindi na ba kayo nahiya? Ibig sabihin, kinupitan nyo yung budget. Paano nila nakupitan? Yun yung unprogrammed allocations. Yan. Yun yung sinasabi namin insertion. Ito ang binibigay na Pangulo, ito yung gusto ko mangyari, pinagsisisingitan nila ng kung ano-ano. Bakit sinasabi nating may kasalanan ang Pangulo? Hindi naman pwedeng hindi alam ng Pangulo yan di ba? Di ba pagkatapos niyang ibigayan, ayan, mamaya i-explain, mas magaling dyan si Haka Astra sa akin pagdating sa procedure. Ako po yung magtatanong sa inyo, kung isa lang ang dapat nating tutukan at maintindihan ng sambayan ng Pilipino, o sabihin na nating publiko, ano yun? Ito po ang kung isa lamang, nagkasabwatan po. Nagkasabwatan ang lehislatura at ang Pangulo upang maging posible ang pagnanakaw ng daan-daang bilyon, kung hindi trilyon sa ating budget. Bakit ko sinabi yan? And I was getting to that, kasi po, hindi pwedeng alam ng Pangulo to. Di ba, ang yabang pa niya, sinabi niya, uy, binasa ko lahat yan, 4,000 pahina ba yun? Di ba? Ewan ko kung paano niya nabasa yun, ang haba noon, siguro hindi siya nakakatulog, ewan natin kung ba't hindi nakakatulog, Anyway, binasa daw niya. So nakita niya na mali yung ginawa ng legislature. Nonetheless, he signed it into law. So, he cannot escape liability. Hindi niya pwedeng sabihin ngayon, hindi ko alam yan Nabudol ako Kalokohan po yun. Halatang halata po kasi meron siyang budget secretary. Meron siyang mga department secretaries na tinitingnan kung yung mga request nila na ilagay sa budget ay natupad o hindi. Pero, hindi ba siya in-advise noon? Kung hindi ka in-advise noon, itanggalin mo na lahat yun. Incompetent lahat yun. Bakit hanggang ngayon? They are in the good graces of the President. Diba? Attorney. Maalala nyo na sila Senator Bato hindi pumirma at nag-walk out dahil dito sa mga na ito, dahil sa GAA na ito. And kahapon, ginisa ng mga maestrado ang Solgen kasi sila yung defender of the Office of the President and all executive offices of the government para doon sa GAA. And alam nyo, doon talaga ako nakita na napaka-wise ng ating mga maestrado. Bakit nila kailangang malaman yung SARO? Ako doon ako kasi yung SARO, yung talaga yung tunay na saan napunta ang pera, di ba? So, tayo dapat conscious tayo doon kasi maaaring ito yung nakalagay sa budget pero ang nilabas sa SARO iba. Oo, kaya nga si Justice Leon and specifically asked for the submission at isabina ng Supreme Court yung SARO ng administrasyon Para na sa ito. kalaman ng lahat, what is SARO? Statement Allotment Release Order. Oo. Natatandaan mo, Kastra, nung tayo Special Allotment Release nung nilalaban Order. natin yung ating mga budget para tumaas at makagawa pa tayo ng mas maraming proyekto para sa bayan under yung ating liderato ng ating dating administrasyon, natatandaan mo, wala lahat siyang usapin yan hanggat walang SARO. Yung sinasabi nilang gagawin, wala pa rin yan. Ang isang tanong kagad, may SARO na ba? Kaya kailangan talaga, himasin mo pa yan para ma-aproba at lumabas ang SARO. Dito walang SARO, walang papeles, approve. Meron pang insertion. Ayos. Correct, oo. Kaya nga alam nyo, why am I very appreciative sa leadership ni Tatay Digong? Kasi, di ba, voluminous ang GAA. Nagmamadali ang Kongreso usually na, oy, pirmahan mo na yan. Si PRRD, hindi mo siya hindi mo si Tatay Digong, hindi mo siya mabrusko na, oy, pirmahan mo na ngayon kasi magdi-December 31 na. Ganon. Because he is very careful sa pagbasa, kaya nga nagbibito siya ng lahat ng mga hindi dapat i-approve na mga budget. And look,
sobrang ganda ng pagpapalakad ni Tatay Digong sa kanyang panahon at hindi tayo nagkaroon ng, hindi natin sinasabing perfect ang kanyang leadership or perfect ang kanyang ang kanyang administrasyon, but he did 90% of the job, no, na talagang kumbaga kung meron mang mga pagkukulang na hindi niya na achieve, yun nga yung hope niya, that this administration ay continuity, kaya nga sinuportaan natin ito because of the continuity na promise para sa atin. Kaso ang nangyari, hindi naging continuity, kundi naging maleta legacy. Yeah, tama ka doon. Nasyak ako doon. Pero sa totoo lang, nung panahon po ng dating administrasyon, kapag alam niyang hindi nagde-deliver ng tama at hindi ginagawa, yun kung ano nakasaad sa mandate ng bawat department, tsugi ka. Di ba? Yeah. Tsugi ka. Tsugi Wala, ka. wala kang walang padrino-padrino dyan kasi siya is very parang hands-on. At kita mo sa akin, sa maliit na Ahensya. opisina ko, ahensya kung saan ako nagtrabaho nung una sa National Parks. Kapag meron ka nakitang mali, makikita mo yung difference ng being right and being righteous. Syempre, sasabihin mo, wag mo approve yan. Wag niyo yan. O wag niyo isama sa bidding yan. Yan, wag niyo isali yan. Why? Saka nakakita ang bombilya, itagwa 16,500 ang isa. Pero yung iba yun, hindi na binubukalkal. O, to justify everything and the President will approve it because that is very, very bad. That's corruption. Yun lang, sabi ko, kasi po, ito po kasi parang abuso, ganyan-ganyan. O, very good, wag isali. Di tsaka ang tindi noon tayo, nung nagdidepensa tayo ng budget, grabe yung natin, grabe yung aral natin. Hindi pwedeng pumunta ka sa Kongreso at Senado na hindi ka nag-aral doon sa budget. Pero parang ngayon, iba yung nangyari kasi dinadaan na lang sa tawag, di ba? Nagbi-video call. Yung hiningi yung inaprubahan na namin mga ganyan na Napakawais ni Saldico because he recorded everything. And hindi Siyempre, ito alam niya- nangyayari before. Talagang wise siya dahil alam niya na hindi naman lahat ng lihim hindi malalaman. Mananatiling malihim. Kaya kung sakaling sumabog, meron siyang hawak dahil alam niya, pag hindi niya ito hinawakan, siya yung unang sasabog. Anyway, maisingit ko lang, insertion na rin naman ito. Ang hilig niyo sa word na ganyan. Anyway, ang natutuwa ako dun sa oral arguments kahapon, kasi pinapakinggan ko yun, nagmumultitask ako kahapon, yung mga amicus curiae. Ang Korte Suprema po kasi may kapangyarihan na mag-anyaya ng mga tinatawag na amicus curiae or friends of the court. Ito yung mga tao na wala naman silang pinapanigan, ngunit nagkaroon sila ng expertise o malalim na kaalaman tungkol sa issue na nahaharap sa korte. Nag-invite sila ng ilang mga opisyal ng gobyerno na maalam sa budget. Nandyan si Solita Monsod, si Franklin Drilon na naging Senate President, at si Butch Abad na budget secretary dati. Wala po sa kanila nagsabing tama yung ginawa sa GAA noong 22, 23, 24. Lahat po sila, all four amicus curiae said, maling-mali because that is a form of pork barrel na ipinagbawal na ng Supreme Court doon sa Belhica case. So, wala pong kakampi talaga ang gobyerno doon sa oral arguments na yon. Correct. At talagay ko, nahalata na talaga ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na talagang something is wrong. Kaya, yun, hindi na nila mapagkakaila yun. Isinampi na lahat ng saro. Alam na natin, malalaman natin kung bakit yung pong distrito ni dating Speaker Martin Romualdez, dalawa ang appropriation sa kanya. Bukod pa yung sa distrito, bukod pa yung sa Leyte, City of Leyte. Can you imagine? Meron yung sa distrito as a whole, meron pang special sa Leyte. Magkano yung ibinigay sa distrito ni Sandro Marcos? 4 billion ba a year? Doon magkakaalaman na po yan. Kaya palagay ko yung mga responsible dyan na nanginginig na eh. Kasi pag sinabi ng Supreme Court yan na, uy, illegal ang ginawa nyo, yung nakabinbin po namin sa ombudsman ay tutuloy na yon. Kung itutuloy, kasi ang problema natin sa ombudsman, malihis ako ng konti, tuta ng Malacanang ang ombudsman ngayon. Sana ituloy niya. Kasi yun lang naman ang kondisyon noon ng dating ombudsman Hold it, hintayin natin ang Korte Suprema because that is the highest court. Pag lumabas yan if ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional, tuloy na, criminal case na po yan, kulong na po yan, baka plunder pa yan.
Special allotment release order. Ito yung order mo na, nandito na yung pera, pwede mo nang gastusin doon sa naka-allot nyo. Ito yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Ibinigay ang SARO sa kanya 11 days before. Pero nakaplano na yung gastusan mula pa nung niya. Ito, diba? sandali lang, Ka-Astra. Kailangan tutukan niyo po ito para maintindihan niyo po yung ginawa. Ginawa nilang tangan, taong bayan, pero hindi nila pwedeng pagmukaing tanga forever si BP Sara. Why? Kasi kami, nasa gobyerno kami. Yang sarong yan, napaka-importante. Ngayon, gipit na sa panahon, di ba? Oo. So, kailangan mailatag yan bago magtapos ang taon. That's Hindi, what tsaka happened yung sa ano. plano for the whole year, planado na yun ni VP saan gagastusin itong mga perang ito. In fact, karamihan sa atin sa gobyerno, alam natin na kung minsan, alam natin na nandoon na sa allotment. Pero kailangan mong, yung programa mo na nakalista doon, di ba? Kasi nagsasubmit ang ahensya. Ito yung program ko from January to December. Hindi naman lumalabas ang SARO sa January. Oo. So yung projects namin in January, inuutang na ng gobyerno sa mga suppliers. Like for example, yung papel na binili ng gobyerno, ginagamit natin sa araw-araw for our encoding and all, ginamit mo na sa January pero wala pang SARO. Totoo po Oo, yan. diba? Alam niyo, hindi alam ng iba, naging assistant secretary rin po ako sa DILG. Oo. In charge of local government. Ganun po yan. At nagdepensa na rin po ako ng budget. Kasi ang DILG po, of all government departments, may pinakamalaking public information office. Isang floor po ng DILG dati doon sa Mapagmahal Street. Ngayon, lumipat na sila eh. So 1 year po ako dyan. And I was the head of PBAC. PBAC pa noon eh. Hindi pa BAC eh. 2000. Year 2000 yun eh. 26 years ago. Ay, talaga po totoo yan. Inuutang po yan at hinihintay na ng mga supplier. Kaya paglabas niyan, minsan 4, 5, 6 months, ibibigay mong bigla yan. Kasi kawawa din naman yung mga supplier. Ito lang po, tama yung sinasabi niya, since hindi nakakampi si VP noon, may friction inipit-ipit nila. Kanya lang, hindi naman nila pwedeng ipitin indefinitely yon. So, yung sinasabi nilang 125 million in 11 days, ano yun po? BS yun. Propaganda yun. That 124 million is spread out over 12 months. So magkano lang yun kung 124? Napakaliit po yun. Oo. Samantalang ang DILG, di nila sinisilip, ang DILG 500 plus million. Ang DOJ 500 plus million. Noon panahon na nandun pa si Boying sa DOJ, yung Remulla Brothers, mahigit 1 billion confidential funds. Ba't hindi na tinitingnan liquidation? Ikaw naman, attorney, kailangan pa bang i-memorize yan? Ba't nila titignan? Kaalyado sila. Rhetorical question. Di ba? Bakit nakatutok kay BP? Bakit kakampi ba si BP? Kayo naman. Tsaka Penny, siguro para maintindihan din ng ating mga kababayan, what is the budget cycle of the Philippines? Ang budget cycle ng Philippines takes 2 years. Alam nyo ba yung di ba yung collection ng taxes mula sa mga lokal na pamahalaan, lahat, nire-remit yan to the Treasury. Pag-remit niya ng Treasury, tsaka pa lang yan inaaral ng Treasury, ito yung collection natin, gagawan yan ng na remittance to the ito pa yung gagawan ng budget for the next year. Ang release niyan the following year pa. Kaya nga bakit ang PDP Laban is advocating for federalism? Dahil ang gusto ng PDP Laban, ang budget na karamihan ng budget dapat nagbelong sa local government units, 'di ba? Kasi silang mas nakakaalam ano ba yung proposal natin under federalism. Dapat, ang i-remit lamang ng mga local governments ay yung share ng national taxes. government. National taxes. Oo, di ba? Maiiwan na ngayon sa local yes. government yung kasi you eliminate corruption there and you eliminate also the power na parang nais nating lumuhod lagi sa Ang Malacanang. tawag dyan ay Imperial Manila, di ba? Yeah, correct. Alam mo, sa totoo lang po, Ka-Astra, Attorney Topacio, natatawa lang tayo kasi ginagawa nilang mangmang ang Pilipino. COA na nga nagsalita, kasi kung talagang may paglabag yan, doon pa lang sa SARO, sa COA pa lang di sila makakalusot. Sa totoo lang. So, cleared po sila sa COA. Hanggang ngayon, dinaig pa nila lahat ng mga departamento ng ahensya dahil nga hindi kaalyado. So, pag di ka kaalyado, maliwanag na meron kang sabit at may kaso ka. At hindi ka nila titigilan. Lalo na ngayon. Pero sa naramdam ng sambayan ng Pilipino, na gamit na salitang sambayan ng Pilipino,
Alam na po ng sambayanang Pilipino na ginagago po ninyo kami. Yan. Pero record ito ha, nabanggit nyo na rin Attorney Penny yung COA ha. Record ito sa history ng Pilipinas. Ang DPWH merong disallowance, notice of suspension / disallowance in 3 years na 17.355 billion. Diyan yun lang makikita may problema eh. Pag may disallowance tapos ganyang katagal, Yun nga nagpalit mismo, na naman. mismo. So, Doon mo na makikita may problema. it means nagpasimula yan sa bagong administrasyon. Kasi 3 years eh. 3 years, 3 years. Pero kita mo, wala nakakasuhan, wala nakukulong. DPWH pa lang yan ha, hindi buong gobyerno ha, isang departamento pa lamang. Oo, kaya Tsaka pala, ang dami niyan, di ba? Nakapost yan sa COA website. Yes. Kung ano yung mga Ayun, disallowances. buksan Kaya ninyo. nakuha ng mga researchers natin yung amount na yan buksan eh. nyo yung COA website. It's Kaya lang mahirap ano. kung hindi ka na, ako hindi ako masyado nakaintindi, pinaintindi ko pa sa mga nakakaalam eh, yung mga accountant. Alam mo sa eh. nangyayari sa ating bayan, Attorney Castra, siguro it's time for us to learn more about yung nangyayari sa atin. Kasi, alam mo, sa totoo lang, eto, katulad ng mga vlogger, alam mo, abogado yan. Alam na yung mga termino ng abogado. Oo, Sa mas sobrang magaling pa yan. sukdulan nilang gustong matutunan at gusto nilang ang kanilang mga content ay na talaga maging lehitimo at hindi sabing fake news, at nag-aaral na yan. Sa totoo lang. Correct. Mga daig pa niya ng abogado. Marami tayong abogado sa gobyerno pero nagpapaka-abogado wala sa maleta. Pinakamalaking problema sa budget process. Presidente. Insertions. Kasama na Ang presidente. nakaupong presidente kasi walang mangyayaring insertions kung walang ano, kung alam niya kung anong gagawin. May page ka pa ba natitira? Mamaya Ubus na ka. yata yung page ko. Ito, isa pa. Isang reforma na dapat gawin agad. Palitan ang presidente. Today, nais kong ipabatid sa ating mga kababayan, may tanglaw para sa bansang Pilipinas at ito is Vice President Sara Duterte, the sure next President of the Republic of the Philippines. Sa laki ng mga suliranin na hinaharap ng ating bansa, na kanila pa ang ombudsman, kanila ang majority sa House, kanila ang local government, kanila na lahat, pulis, military, ang natitira na lamang pong power ay ang soberanya ng sambayanang Pilipino. We are the people, we are the government, we are the Constitution. Let's take back our power. Maraming salamat po. Ayan, tumunog na, 30 seconds. Sabi ko na ba? Sakto, ha? Sabi ko talaga, hindi na